may lipag sa tanan. So, like them with my word, sige man na pag-mapit sa nabuhi sa life. Like them with my word, ipadanaan sa katawan ang iyang buhing iyang. So, ang ito ang pagkatunan karon is ikan sa Ebanghelyo ni Mateo Kapitulo 28 versikulo 16 hanggang sa 25. So muna ang solemnity of the solemnity sa Santisima Trinidad. So, sa first reading, makita nato na sa Deuteronomy, si Moses nagtuturo sa mga katawhan na si Yahweh mao ang atong Ginoo. No? Diha sa responsorial psalm, nag-hisgot siya sa divine mercy. Sa mercy sa ato ang Ginoo. Munang psalmist nag-ampo sa kaluoy sa Ginoo. Sa second reading, naghatag si San Pablo ngadto sa mga Romano na pinabi sa Espiritu Santo kita nahimong mga kanang adopted sons and daughters of God. And then sa Ebanghelyo, si Jesus nagpadala sa iyang disipulo sa tanang mga nasod para isangya o may balita o namang punila ang mga disipulo. So, what ito sa gospel? So, sa Matthew chapter 28, verse 16 to 20, ang Galilea, mauman ng lugar sa Gentiles, mga Hintilisto. Mong kaniyang mga, ang iya lang kanabitaw, kuy anak. So, makita ni mo si Jesus na nahagad siya, ang iyang kagikan, dirigil siya nagdako sa Galilea. No? But then, makita po niya na nagpuyok po siya sa Judea o sa Jerusalem. No? Pagkahuman yun sa pagkamanhaw niya, iyang isugo ang mga disipulo na mubalik ta dito sa Galilea. No? Mubalik. Wapo kayo niya nga ito ang kananaan. Ano niya panag-ignan, no? Balik sa atong Galilea. Sa ato ang kaugalingon ng mga kinabuhi, may ato ang Galilea. Kaya dito makita, ipundyot sa inyo. Dahil po sa tata o si Mimi, asa man inyong Galilee. Ang Galilee ninyo sa inyong charismatic na patapil sa charismatic mundo. Daghang kay gayon na nga nung nakapil tungkol sa inyong bata. No? So muna siya nga, balik lang ta anang atong Galilee. Asa mo tagikan? Before sa atong Galilee, before tanganan, na nakuha nini sa Ginoo nga nagpuyong kita sa usa ka community. Dahil kami ni King namin galing even si Danilo, si Brim, si Mamert, no? Swimmer si Mamert sa una. Di ba, Mamert? Gusto na 200 breaststroke. Ano mga swimmer na si Mamert. Moto yung Galilee. Balik sa ato ang Galilee. Ngani, si Jesus po, dito po niya kuha abya ang iyang disipulo. Dito biya nasugod ang iyang Galilee. No? So, mayo kayo ni siya nga panangignan nato ang gospel karon. Dayon, pagbalik nila sila sa Galilee, they used to be
12. No? 12 sila. Pagbalik nila sa Galilee, 11 na lang sila nabo. Although, nagpilit ng bagong puri ni Judas, si Matatayas, but wala uban. So, 11 na yun sila niya. So, may kung pasabot ini. No? Nadilit naman sila kumplito. No? Usahay mo, balik ta sa atong Galilee, nagpasabot, walang ihapon makumplito ang atong pagka-Kristiyano sa atong kinabuhi. Amen? No? Huwag yan mo ka na daghan o kakulangon. Hantod karon huwag yapon ta, na kanang doon yapon ta sa ato ang itawag na ito o kanang Bible study. No? Because of that. So, makita niyo nga, ang simbahan ay nagsugod o dili kumplito. Amen? 11 na kabo. But tinaagin ini kakulangon sa simbahan. Gibog ng Jesus ang atong simbahan. Ipadala niya ang gahom sa Espiritu Santo. No? O natao kini nagahapon sa Pentecost Sunday. No? So meaning imperfect. Yet si Jesus iyang gihimo kani nga perfecto nga mo bitaw ta kuya sila nga nganong napamanitas kalibutan ay wala na lang ta kalibutan ano ba yung ganyan dili mo kita ni Panginoon ang kaluwasan dili mahitabo kundi mahitabo dili sa kalibutan ang simbahan na mga dili sa imperfect nga level kabo siguro dili sa kalibutan dili mo nga simbahan nagsugod sa langit kung imong kaluwasan nagsugod sa langit wala ba't nagsugod dili sa kalibutan kay dili kita nakasala. Amen. Makita mo ganin nato ang rules sa mga babae kay pagka-apre sa kanang lugnanan ni Jesus kasi yan nakita mo na mga babae. Si Mary Magdalene o yan na go tell my brothers that they should go into Galilee and they will see me harder. Iya pag-sugod mo ng mga babae nga ato ina mga brothers and sisters niyo nga makita na po balik sa Galilee. So meaning, yan ipilit sa mga babae sa pagkanasaksi sa iyang kabanhawan o karon. Iyan ang pong isugo to partner nga masaksihan niya. Ang itawag nato sa Matthew 28 nga Great Commission. Di ba? Abinin mo ka ng Great Commission, dili biya ang Katoliko mo ng pangalan niya. Di ba mo kasi nagpangalan niya? Una nga Great Commission, mga Protestante. Amen? Protestante mo nagtagnay ini nga the Great Commission ang Matthew 28, verse 18 to 20. No? Matuta sa verse 16. The 11 disciples went to Galilee. Of course, wala si Judas. No? Kaya nagbigti man siya. No? In Matthew 27, verse 5. He hung himself. And then, as a to the mountain to which Jesus had ordered them. No? Of course, ang identity sa mountain, just like with the Mount of the Transfiguration, really certain, no? Wala di ba uyang asa din siya. Awan mo yun nasa Mount Tabor, but dili na siya sigurado. No? In verse 17, when they saw him, they worshipped, but they doubted. Nagduda kuno sila na iyang iampuan at nagduda. Bisan tuod na ilhan niya si Jesus, ba't nagduda siya? No?
But ilan na namatigdan si Jesus sa iyang mga tulong. Muni, sa Luke chapter 16, verse 31, magkita na ito, if they don't listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded if one rises from the dead. Muna naangay ng pagbudag yapon, isag na nabanaw na si Jesus. No? In verse 18, Jesus approached and said to them, all power in heaven and on earth has been given to me. No? So, ang Ginoo naghatag ng divine authority diha kang Jesus. Ang anak sa tao, kung siya mo'y ambassador sa atong amahan, sa full authority para kita usab na ako'y authority to also bring others to Christ. Mo man yung authority para madala nato sa gingharian sa langit. Bitaw siya sa verse 11 to 27 sa Matthew. All things have been delivered to me by my Father. So in verse 19, famous kayo, go therefore. Yan mo dahil, kung nag-istorya siya, go therefore, sabay ito sa book. He has authority and He commissioned others, the disciples, to work in Himself, in His behalf. No? And then, yun siya, and make disciples of all nations, muna ang great commission. Muna ang make disciples of all nations, muna, no? Ang pagpasabot niya, tanang kultura sa kalibutan. Bisan o mga Hudyo, bisan o mga Hintilis, bisan o mula. Kanana ang biling, pariha o ato ang kanana ang panginabuhi or practices, but yung siya basta isangyaw ang may balita sa tanan. And then sa bottom, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, kung saan ko no, pagka mahimong usang ka disipulo, sayon na kayo. First, baptize them. Sa ato pa ni, the rites of initiation. Sa mga rites of initiation? Yeah. Baptism, confirmation, and the Holy Eucharist. Muna ang rites of initiation. And being baptized in the name of Jesus, kanana nag-signify that they belong to our gospel today, the triune God. No? Ang pasabot nga, in the name of Jesus, you are baptized by the triune God. Kaya i-baptismo mo sila in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in the name of Jesus. Sa ngalan, pinaagin sa ngalan ni Jesus. Mabita ng the love of God, the obedience of the Son, through the Son, and by the power of the Holy Spirit. Mama na siya na ang triune God and then in verse 20, teaching them to observe all that I have commanded you. No? Iyon siya nga, being baptized and having received the Holy Spirit, naka-initiate sa ato, nga kita kinalang kita magtuon sa doktrina sa ato ang simbahan. Sa daan simbahan, ang Holy Eucharist, ilan ang i-explain kuman sa baptism. Hindi na mapasabot sa imo, hindi ka mabaptize. Kaya hindi pagka-baptize niya, tugluhan ka kung sa Holy Eucharist, hindi na para sa ilan ini. Kinana ang pamangin. Ba't sa ato, karon bisa ko pa nga mabautis mo, magtuon ka partis katolikong kinuhaan, pwede. No?
Sa una ba, si Jesus o sa inyo siya, don't go among the Gentiles and don't enter into any city of the Samaritans. Mabay na niya instruction before. But sa iyang ascension to heaven, wala na. He removes all the prohibition. But he said it instead. The disciples worked first among the Jews. Now they will expand their mission to include Gentiles and everybody. No? Katong nagkuhan pa siya kanang naglakaw-lakaw o man sa disipulo na iyang prohibition. Pag human sa resurrection, minsaka na siya sa langit iyang instruction. Go to all people. Wala na yung reservation. Yung siya, I am with you always. Behold, ako naa kami niyo. Kanusa man si Jesus nga nagsulti nga naa sa kanunay sa ato. Diba? During sa pagkatao niya. Because Jesus is Emmanuel. God with us. The divine presence of God. Shekhinah. No? Kadungdung ka sa naiiskulahan diya sa kanto. Diya sa Ibian. Shekhinah glory. No? Ang mga pasabot na Emmanuel is with us. No? So, with these people, as they make decisions, study, pray, preach, baptize, and teach, no? Behold, na ako sa inyong desisyon, sa inyong pag-study, sa inyong pag-ampo, sa inyong pagsanyaw, sa may balitan, sa inyong pag-bautismo, o sa inyong pagpanunlok na ako. Because of the covenant with the Father, we are all part, and they will become part of the family of God. Don't share, I am with you always until the end of this age, no? The coming of the kingdom in its fullness. As open with the words of the prophets, makita nimo, no? Behold, the virgin shall be with child and shall bring forth a son. And he called them Emmanuel. He called him Emmanuel, which is being interpreted. God is with us. So this closes, therefore, sa Matthew 28, no? In the Great Commission, this closes the promise of God to be with us, to stay with us. No? So, brothers and sisters, in summary, God gave all the most important events, makita ninyo, in the mountain tops. Sa ato ang pag-study sa Gospel, si Peter, James, and John witnessed Jesus in the Transfiguration as a repeat, mountain top. Jesus taught in the Sermon on the Mount, the Beatitude, mountain top. And this time, the Great Commission in His ascension, it happens in the mountain top. Jesus commissioned His disciples to baptize in His name. And in His name, because we baptize through Him the Holy Trinity. Mabitaw na mag-ampok na, brothers and sisters, kinanglan yun nga, we invoke the Holy Trinity. Sometimes sa inyong pag-ampok, tama na ni Jesus, tama na sa God the Father, wala na kananaan, Espiritu Santo. As a baptized Christian, we share in the life of the Blessed Trinity because we are called through Jesus by the Holy Trinity of God. And seek to invite others also with the same, the love of God through the Trinity. Therefore, our mission is to proclaim the love of God, our Father, who saved us through His Son, Jesus Christ, and united us
in His Holy Spirit. So, mungutan na mo sa ako, kung saan man no? Kung saan man na itong pagpuyok. Si San Pablo nagsulat dito sa mga Romano sa second reading. Yun siya nga, no? Romans chapter 8, verse 14 to 17. Yun siya nga, for those who are led by the Spirit of God are sons of God. No? Kinahanglan day magsunod kita sa Holy Spirit. Meaning, as Christian, the Spirit of God animates us, activates us, and makes us one as a child of God. No? Otherwise, Christianos ka and then you're not invoking the gift of the Holy Spirit, then you will lose the dignity of being Christian and the honor of being adopted sons and daughters of God. Yung ito siya, those who are led by the Spirit now are the sons and daughters of God. Kung kanya, nawala ang imong dignity as a Christian kung dili nimo mapil nga adopted sons and daughters of God. Ang legal adoption, makuha nimo ang kaptangan sa imuhang ginikanan o ang imong ginikanan mamatay. Di ba? Tanan ang kuan mga heir mga, no? Makuha nimo ang inheritance mamatay ang imuhang ginikanan. But here, makuha nimo ang imuhang iging harian dayon as sons and daughters of God na heredero sa ginharian sa Diyos. Kung ikaw mismo mamatay, amen. First, mamatay sa iyong sala. Second, mamatay ka sa iyong pagkabuhi mo. Kinabuhi, kung maangkon mo ang ginharian dayon. Brothers and sisters, tama na ito diha. Ang atong pag-ampo kinahanglan diha magasubay sa kananang Holy Trinity. Dili kumplito atong pag-ampo o the Son and the Father na kinahanglan Holy Trinity. Nga naman, iyon siya, katong nagbuhat nini, katong kananang conscious yun, nga siya adopted sons and daughters of God through the power of the baptism in them the Father, the Son, and the Holy Spirit na ay ihang dignity. Otherwise, he lose the dignity of being sons and daughters. Kaya wala na niya una sa ihang kaugalingon, lihok sa iyong kabulibuhan, sa iyang kaugalingon na kinahanglan. Salamat kayo o may buntag sa tanan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Light them with my word.